po ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Hindi po nila kayang suportahan kung ano man po yung gustuhin kong kurso, pag-aaral po. Yung mother ko po, ex-OFW po siya. Kaso po, sa dalawang beses na pagbalik po niya ng Saudi, hindi po siya pinalad na mabigyan ng magandang amo or mabait na amo. Ano po sila heaven sent. Kasi tumutulong po sila sa mga hindi nila kakilala. Tumutulong po sila sa mga kabataan talaga na gustong mag-aral. Ano na ako married na ako. So, yung sinisweldo ng mister ko, kumbaga expenses lang namin sa araw na, everyday life namin. Kung papasok pa ako, kumbaga hindi nakakasya yung yung magiging sweldo niya. Sobrang laki. Kasi, kumbaga, yun nga, free tuition, tapos miscellaneous pa, uniforms. Aside dun sa iba, nag-offer nga sila, kaya lang, malaki pa rin yung expenses kahit ng mga miscellaneous. Ang message ko kay Kuya Daniel at kay Brother Eli, maraming salamat sa kanila sa pagkakataong to binigay sa amin. Sana magpatuloy pa sila sa mabuting gawain nila. Kasi may anak na ako. Asawa anak na ako. Yun. Kaya sinubukan ko na rin na ma-avail to para magkaroon pa ako ng mas magandang pagkakataon para sa kinabukasan din ng magina ko. Na sana pahabain pa po ng Diyos yung buhay nila, Brother Eddie, sana ko yung Daniel, dahil sila lang po yung talagang kakaibang mga tao kung tumulong lalong-lalo na to sa pre-college nito, dahil una na nakita ko regardless of religion, wala silang lahat pantay-pantay kahit sinong gustong kumuha nitong pre-college na to, talagang nabibigyan ng pagkakataon Saka higit sa lahat, yun yung sistema nila ng pagkuha nitong pre-college na to. Di ba, ang laking kakaiba po nito kasi yung ibang scholarship, mga kinukuha nila, yung mga matataas ang grade, 85 hanggang pataas na yun. So, isipin niyo po kung anong klaseng isip meron ng Kuya Daniel. Sabi nga niya, bakit kukuha ka ng ganun? Dapat kunin natin yung mga, kaya nga tayo magbibigay ng pre-college yung mga taong ngayon. Kaya yan, kumbaga, siyempre may mag-a-apply sa atin, 75 lang ang mga grade, kumbaga mababa siya. Dapat wag na nating i-expect na magkaroon sila ng mataas na grade. Galing nga kasi sila sa mga mahirap na pamilya, walang makain. So, sa mga taong walang makain, tapos pagdating sa bahay, puro problema pa, expect mo bang makapag-aral yan? Kasi yung idea na gano'n na ibinigay niya, sa iba, talagang kailangan mataas ang grade mo para ka lang nila tanggapin. Dito, kahit mababa lang yung average mo, talagang bibigyan kanila ng chance para makapag-aral lang college, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kasi nakikita ko po sa papa ko, mahihirapan po siya magtrabaho. Kasi kulang po yung sinasahod po niya para po sa pamilya niya. Kasi po, yung mga kapatid ko po nag-aaral pa po. Lahat po talaga siya po yung gumagawa ng paraan po. Libre po kasi lahat Mag-aaral ka lang mabuti, i-maintain mo yung grade mo. Parang isusukli mo na lang po sa kanya yung mataas sa grade. Kuya Daniel, Brother Eli, salamat po sa opportunity na binigay nyo. Napakalaking tulong po nito para sa amin, hindi lang po sa akin, pati po sa ibang tao na nangangarap po na balang araw makatapos sila. Kasi iba, elementary, high school graduate lang po. Dito po sa binigay ng opportunity, napakalaking tulong po nito para sa amin po, pati po sa pamilya namin. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ng ating mga mangangaral, natatangi sa Pilipinas at maaaring nag-iisa sa buong mundo. Libreng edukasyon, libreng tuition fee, libreng uniform,
libre pati ang pagkain. Tunay na walang katulad ang serbisyo publikong ipinagkakaloob ng ating mga mangangaral. Ngayon, mayroon tayong pagkakataon upang makatulong sa napakalaking proyektong ito. Sa isang araw lang. Sa isang gabi, sa isang lugar, sa isang pagtitipon. YConCon, the sequel. Para sa libreng edukasyon, handog ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. YConCon, the sequel. Isang araw lang.